Ang unang reyna. Isinulat ni In That Corner. Kwento mula sa Wattpad. This is not a time travel story nor 100% romance. This story is inspired from Her Highness, the Queen Purificacion Pura Villanueva, the first queen of Manila Carnival, technically the first Miss Philippines. She's a feminist journalist from Iloilo who fought for the rights of women during the American colonialism. Most of the chapters are either political or historical, a story about a woman and her love for the country. Again, ang unang reyna is inspired by Pura's achievements. The dialogues in Eleanor's life, some of the situations did not happen in real life. This is still a work of fiction in touch with history. I just took inspiration from Pura's heroism and created Eleanor. Also contains themes such as harassment and violence that's not suitable for people with this kind of trauma. Please be guided. Unang kabanata. Cavite El Viego, buwan ng Hunyo, taong 1878. Hindi mahulog ang karayom ang daan patungo sa bahay ng General Aguinaldo. Dinig na dinig ko ang hiyaw ng mga ito, nang iwagayway na ang isang bandila na may kulay asul, pula at dilaw. May isang hugis araw at 3 bituin sa sulok na nakapaloob sa tatsulok. Tinakpan ko ang tenga ng aking nakababatang kapatid na si Juliana. Napansin ko rin ang luha sa mga mata ng aking doktor na ama. Maging si ina ay nangingilid na rin ng luha. Hindi ko maintindihan kung bakit nagiiyakan ng mga tao at sumisigaw ng, "Mabuhay ang Pilipinas!" Ngunit ang isa ko pang ipinagtataka ay kung bakit sa kaibuturan ng puso ko, ako ay nagagalak. Cebu, USA, buwan ng Mayo, 1902. Magmula noong araw na nakita kong iwinagayway ang bandila ng Pilipinas, ay hindi ko na muling naramdaman ang galak sa puso ko. Kung dati, nagtataka ko kung bakit may luha sa mga mata ng aking mga magulang sa araw na yon. At ngayon naiintindihan ko na ang lahat. Sa tulong ng mga Amerikano, ay nakalaya ang bansa sa 300 taon na pagkakaalipin mula sa Espanya. Ngunit, nang magdeklara si General Aguinaldo ng kalayaan, ay hindi ito nagustuhan ng mga taga-Estados Unidos. Kaya lamang nila kami tinulungan, hindi dahil upang kami ay palayain, kundi sakupin. Minsan, natatanong ko na lang, tunay ba talaga kaming naging malaya? Kalayaan bang may tuturing ang magising ng may takot dahil nanganganib na kubkubin ng munti naming probinsya? Kalayaan ba ang tawag kong kinakailangan mong magtago at umiwas sa mga sundalong nagpapatayan na malapit sa tahanan mo? Malaya ka ba kung ang tinuturo sa'yo sa paaralan ay lengguwahe ng mga hindi naman lumaki sa sarili mong bansa? Tila'y kami mga alipin na nagpalit lamang ng agalon. Minsan, naisip ko, tunay pa kaya makakalaya ang bansang tahanan ko? Eleanor! Tinawag ako ng aking ina. Habang abala ko sa pagsusulat sa aking tala-arawan, bata pa lang ay hilig ko na ang pagsusulat. Kaya ang ninais kong kunin sa kolehiyo ay ang periodismo. Kung meron mang nagawang maganda ang mga Amerikano sa pananakop nila sa bansa, ito ay ang demokratikong gobyerno at ang pagbibigay nila ng karapatan sa mga kababaihan na tumutong sa kolehiyo at hayaan ng mga kagaya ko na mamili ng kursong maiibigan nila. Handa na ang hapag, bumaba ka na. Dugtong pa ng aking ina. Naghihintay na nga sa hapag ang 2 kong nakababatang kapatid. Si Juliana,
10 taong gulang. At si Corazon, na nasa 4 na gulang. Nasa maayos na estado ang aming pamilya. Galing sa pamilya ng mga politiko ang aking ina. Sa mga makata sa medisina naman ang doktor na aking ama. Malayo sa magulong karera ng politika ang aking ina. Hindi niya nais na madamay kami sa ano pang gulo. Lalo na pareho kaming mga babae na magkakapatid. Formal na palang natigil ang digmaan. Narinig ko si Papa habang kumakain na kami ng hapunan. Sana naman at sa pagkakataong ito ay tuluyan na maging payapa ang bansa. Mananatili po ba sa bansa ang mga Amerikano, Papa? Nakisabat ako. Kung sa ibang pamilya ay ayaw na ayaw nilang nakikisabat ang mga anak sa pag-uusap ng nakakatanda. Sa pamilya namin ay may boses ang lahat. Nais ng mga magulang ko na lumaki kami sa isang pamilyang hindi natatakot sa isa't isa. Sumuko ang ating presidente sa mga Amerikano. Natigil nga ang digmaan. Hindi ibig sabihin na panalo tayo. Nanlumo ako. Minsan ko na ring nakita ang mga patay na katawan na nakatihaya lamang sa daan. Mas mainam na lang din siguro na sa mga Amerikano tayo napunta. Mas brutal pa rin ang mga Espanyol kung ikukumpara. Pagtapos ni Papa sa usapan, ayon sa mga kwento na naririnig ko mula sa mga kasama namin sa bahay, ay tiyak ngang madugo ang panahon ng mga Espanyol. Lalo na ang pamamahala ng mga praile sa bansa. Sa libro ko na nga lang nababasa ang mga pangyayari sa panahon na yon. Isang parte ng nakaraan na ayaw na sanang gunitain ang mga nakaranas nito. Hindi pa naghihilom ang sugat na dulot ng pananakop at digmaan. Ang bansay, tila isang sugatan na sinusubukang mabuhay. Buwan ng Hulyo, taong 1902. Unti-unti akong nasanay sa presensya ng mga Amerikano. Tumuntong ako ng kolehiyo at sa edad na 16 ay naging matatas na ako sa wikang Ingles at Espanyol. Liban sa Cebuano na aking kinalakihan. Maging ang wika ng mga Taga-Luzon ay akin ding natutunan sapagkat ito ang ginagamit ng aking ama sa pakikipag-usap sa amin. Sa kolehiyo ko unang nakilala ang una kong pag-ibig. Ang kalayaan para sa mga kababaihang gaya ko. Sa unang taon ko pa lang ay nais ko nang baguhin ang mga nakasanayan. Hindi ka maaaring sumali sa ugma. Tanging mga lalaki lamang ang miyembro roon. Hindi magandang tingnan na ang isang babae ay nasa grupo ng mga kalalakihan. Sita ng isa kong propesor sa matematika. Ang ugma ay isang organisasyon ng mga manunulat sa aming pamantasan. Periodismo ang aking kurso, ngunit hindi naman pinapayagan ng mga kababaihan na makilahok sa isang organisasyon. Ang isa rin sa hindi ko gusto ay yung kinakailangang tumahimik ng mga kababaihan. Tatatlo na nga lang kami sa kursong yun. Karamihan sa mga estudyanteng babae ay nasa kursong hindi dinodominan ng mga lalaki. Akala ko ba kami ay nasa demokrasya? At paano kung naging mali? Sa loob ng silid-aralan ay magkakasama kami. Maski ho ba iyon ay mali? Hindi mo ba nakikita ang punto ko, Binibini? Kailan ho ba naging mali na magsama ang babae at lalaki? Hindi na ba maaaring makipagkaibigan sa ibang kasarian? Hindi pinapayagan ng pamantasang ito ang ganyang uri ng kalaswaan. Tumaas na ang boses nito. Kalaswaan? Kung minsan ay nais ko na lamang magmura sa kakitira ng utak ng mga tao. Bumuntong hininga ko. Hindi ko na po nais na ipilit pa ang gusto ko. Tingin ko naman po, hindi kayo makikinig sa mga puntong nais kong ituran. Naging desisyon ko at nagpaalam ng umalis sa silid. Sa loob ng pamantasan, hindi maaring mag-usap ang babae at lalaki. Kaya, ang iba sa mga kaibigan ko ay kinakailangan pang magbigay ng mga sulat ng patago. Kapag kasi nakita kayong nag-uusap, ipapakasal kayo agad.
Mas kinahawakan ng iyong kamay isang uri ng kalaswaan. Isa lang naman ang dahilan ko kung bakit nais kong sumali sa organisasyon. Nais kong bigyan ng boses ang mga kagaya kong babae. Kung minsan kasi, hindi na tama ang isinusulat sa taunang pahayagan ng pamantasan. Masyadong inaagrabyado ang mga babae. At hindi ko yun nais na mangyari. Taong 1903. Sa pangalawang taon ko sa kolehiyo, ramdam ko na pinag-iinitan ako ng mga propesor kong lalaki. Binibigyan nila ako ng may hirap at komplikadong paksa. Kaya madalas ay kinakailangan kong magsunog ng kilay upang maging handa. Dahil sa tingin ko, ang araw-araw ko sa kolehiyo ay digmaan. Muntikan ka na naman makaupo sa hangin kanina. Pag-aalala ni Candida. Ang pinakamatalik kong kaibigan, nakapareho ko rin ng kurso. Mabuting at nakaiwas ako. Marami-raming beses na rin ako napahiya sa klase. Kahit na tama at may punto naman ang sagot ko. Pinapahirapan talaga ako para lang magkadahilan na paupuin ako sa hangin. Hindi lang mga propesor kong lalaki ang kalaban ko, kundi maging ang iilan sa Thomasites na babae. Ayaw siguro nila ng Filipina na may alam. Ako pa naman yung tipo na hindi takot magsalita. Magkaganan pa man, ay palaging mataas ang marka ko sa pagsusulit. Kaya wala silang magawa, kundi ibigay ang nararapat na marka para sa akin. Sa pagkakataon na yun ko lang nararamdaman. Napanalo ako sa laban. Taong 1904. Ikatlong taon sa kolehiyo. Naging propesor ko si Ginang Lincoln. Isang Amerikano tuturo ng agham. Hirap ako sa agham. Kahit na nasa pamilya ng mga doktor ang ama ko. Akala ko magiging impyerno ang klase ni Ginang Lincoln. Ngunit binago niya ang paniniwala ko. Siya ang nagpatunay sa akin na hindi pala lahat ng Amerikano ay maliit ang tingin sa aming mga Filipino. I can give you tutoring sessions to catch up with the lessons, Lady Benitez. Nang minsang mapatawag niya ako matapos ang klase. Oh, no, there's no need, Madame Lincoln. No, as your professor, I'm telling you not to say no. You're smart, Lady Benitez, and it will make me sad to see your grades in chemistry drag your total merits. Talagang nahabag ako sa tinuran ng Amerikanang ito. Mas may puso ba siya kaysa sa ibang kapwa kong Pilipinong propesor na takot sa utak ko? Thank you so much, ma'am. I appreciate your help. Halos mangiyak-ngiyak ako. Hindi lang sa agham ako tinulungan ni Ginang Lincoln. Maging sa isa ko pang pangarap. May boses si Ginang Lincoln dahil asawa niya ang isa sa nagpapatakbo ng pamantasan. Sa panahon namin, kailangan maging kabiyak ka muna ng isang alta upang maging mikropono. Nang sa ganun ay marinig ang boses mo. Bagay na ayaw ko rin namang mangyari sa akin. Hindi ko nais ikasal lang para magkaroon ng mikropono. Kung kinakailangang sumigaw ako, ay gagawin ko. Marinig lang ang boses ko. Ito bang tinuran mo, Eleanor? Nagustuhan ni Ginang Lincoln ang plano mong gumawa ng sariling organisasyon para sa atin? Nagagalak na sabi ni Candida nang bumisita siya sa kasa namin. Nasa isang bangka kami, Candida. Hindi rin siya sang-ayon sa ibang artikulong nalilimbag sa taunang pahayagan. Kaya nang malaman niya na simula pa lang nung unang taon ko sa kolehiyo, ay sinusubukan ko ng magsulong ng isang organisasyon para sa mga babaeng manunulat. Ay agad siyang sumang-ayon. Sasabihan niya ang kabiyak niya at susubukang papayagin. Pag nagkataon, Eleanor, magkakaroon na ng boses sa mga kagaya nating babae. Nangiti ako. Iyon lamang ang nais ko, Candida. Nais kong makita tayo ng mga tao sa lipunan. Nakaya rin natin mga babae ang kaya ng mga lalaki. Alam ko, nahihirapan tayo. Pero hindi ako susuko. Hindi ako aalis ng pamantasan ng walang naiiwang daan kung saan malayang makakalakad ng mga susunod na henerasyon ng manunulat at mamamahayag na kababaihan. Ako'y nagagalak sa tapang na meron ka, Eleanor.
Sino maghahakala na may isang babae na handang kalabanin ang sistema? Sinani nila ako sa mga paghihirap at ginawa pa akong katatawanan sa harap ng mga kaklase natin. Kahit nagawin pa nila muli yun, hindi na ako matitinag. Ngunit ang hindi alam ng aking kaibigan ay may takot pa rin sa aking puso. Alam kong hindi magiging madali ang nais ko, lalo pa sa lipunan kung saan ipinagmamalaki ang mga kalalakihan. Tama nga ang hinuha ko. Hindi naging ganun kadali ang pagtatag ko sa organisasyon. Maraming tumutol. Hati ang namamahala sa pamantasan. Maski ang mga estudyante ay nahati ang opinyon. Iyon nga ang unang beses na naging magkalaban ang mga kababaihan at kalalakihan. Kaya siguro ayaw ng mga lalaki na magkaroon ng boses sa mga babae dahil alam nilang mangyayari ito. Nagulo ko ang sistema. Napag-alaman ko rin na may mga plano na ang mga babae sa ibang kurso. Nagawan sila ng sariling organisasyon. Dahil nga sa nagkagulo na ang pamantasan kung paano pigilan ang mga nangyayari, ay ipinatawag nila ang aking mga magulang. Nakaupo ako sa bangko, malapit sa pintuan. Kaharap naman ng punong namamahala sa pamantasan ang mga magulang ko. May ideya ba kayo sa ginawa ng inyong anak sa pamantasang ito? Pasimula ni Ginoong de la Cruz. Ipagpauman ninyo ho, Ginoo. Ngunit wala akong nakikitang masama sa nais mangyari ng aking anak. Si Papa ang sumagot. Nais kong maiyak sa galak. Alam ko nakakampi ko sina Mama at Papa. Alam ko na sa lahat ng laban ko, hindi ako nag-iisa. Nais lamang ng aking anak na magkaroon ng lugar para sa kanilang mga kababaihan upang ipakita ang kakayahan nila. Sinubukan niyang sumali sa tinatag niyong organisasyon, ngunit pinagbawalan niyo siya. Wala namang masama kung gumawa siya ng sarili niyang daan. Lalo na't hindi naman siya nararapat sa ibang nakabukas na daan. Pinagtanggol ako ng aking ama. Ginoong Benitez, naiintindihan ko ang tinuran mo, ngunit hindi isang laro-laro lang ang sistema. Kapag pinayagan namin si Binibining Eleonora sa nais niya, ay baka isipin na rin ng ibang kurso na sumunod. Muli ay wala akong nakikitang mali patungkol roon, Ginoo. O ganito na lamang, upang mas maintindihan mo ang aking pinanggagalingan. Doktor ka, Ginoo. Dinodominahan ng mga kalalakihan ng iyong propesyon. Anong mararamdaman mo kung may isang nais mang gulo ng nakasanayan? Anong pakiramdam na may makasamang babae sa isang silid na halos ay mga lalaki? May mga doktor na babae akong kasama sa ospital ng aking pinapasukan at wala akong nakikitang mali roon, Ginoo. Babae man o lalaki, pareho kaming alagad ng medisina at pareho kami ang nais ay sumagip ng buhay. Walang mali kung may babae man sa isang silid na karamihan ay lalaki. Natahimik ang punong namamahala ng pamantasan. Unti-unting lumabas ang ngiti sa labi ko. Katapusan ng unang kabanata.